What is up mga kaibigan, this is Space Gen Z. Nagbabalik po ang boss ng Gen Z sa mga isyong papolitika dito sa ating bansa. Yan mga kaibigan, sa video ito papanoorin natin yung mainit na diskusyon sa pagitan ni Atty. Trixie at nitong ni Erwin na talagang nabutatha at nasunog dito kay Atty. Trixie at nagkabalubaloktot na yung dila nitong ni Erwin na wala nang masabi dahil siya mismo tumataliwas dun sa mga nauna niyang mga sinasabi. At itong si Atty. Trixie talagang hindi pinalagpas itong si Erwin. Talagang matitinik na tanong ang ibinigay. At nakakatawang sagot naman ang marireceive natin dito kay Erwin. At saludo ako dito kay Atty. Trixie dahil napakatinik na attorney, alam ang batas. At itong si Erwin na nagbebendalo lang naman, napapahiya. At itong si Senator Loren Legarda nagsalita na. Legit na Senator Pro Tempore elect na si Legarda ay nagsalita laban dito sa illegal na pagboto o pag-overthrow ng 12 lamang yung pinagmamalaki nilang new majority na hindi naman legal dahil ayon sa batas ng Senate 13 ang majority votes na kailangan pero 12 lang ang na-receive nila. Partida yung isa galing pa sa minority, galing pa sa side na nina Senator Alan Peter Cayetano at si Chis talagang nag-side lang dun dahil nandun siya. Pero kung titignan mo, kulang pa rin talaga sa numbers itong mga new majority na sinasabi daw nila. Kaya ito si Senator Loren Legarda ay nag-express ng kanyang disappointment laban dito sa illegitimate na pagluklok kay Win Gatchalian bilang Senate President. Lahat yan mga kaibigan, papanoorin natin pero bagong lahat isang like at subscribe para kayo ay mas maging updated sa mga mailit na balita tulad ng video yung papanoorin natin ngayon. Kaya wag na natin patagalin mga kaibigan, react na tayong lahat dito sa video ito, panoorin po natin ito. Sir, you mentioned that Senator Win Gatchalian is acting Senate President. Yes. But under the rules of the Senate, that can only happen when the Senate President is completely incapacitated, tama. dead, or otherwise unable to comply with his duties, and you're waiting for that period that you can elect a new Senate President. So, obviously, Senator Alan Peter Cayetano is none of those. He's not incapacitated. He's not dead. And how do you explain the Sabi acting po capacity? sa rules natin, even in the Constitution, you need Yes. 13. Di po ba? Kaya Yes, kapi po na kapag dineclare ni Tito Sen, ni Senator Soto na all seats vacant, pati po yung Senate presidency, vacant po yun. Dahil may quorum po kami, there's 12 of us. Di po ba? 11, solid block 11. Lumipat po si Cheese that day, so 12. So sila po, naging 10. Kaya according to our rules po, you can do that. You can declare all seats vacant and appoint, except for the Senate presidents in the Constitution, you need 13. Pero you can elect the Senate pro tempore, pababa, majority leader and committee chairmanship. So, yun po naging problema. Sinasabi nung isa, hindi, I need 13. Yes, we need 13. Kaya nga po, wala po tayong Senate President. We have an acting Senate President, which is the Senate pro tempore. Yun naman po talaga yung in his absence, ang Senate pro tempore becomes the acting Senate President. Dahil wala po kaming 13. Can I ask you to chime in here, Dean Mel? Yeah, alam mo, what we witnessed last June 3 was that the system worked. Diba? There was a faction that tried to, weaponize the quorum requirement to paralyze the session. Walang mangyayari. So the system worked, yung minority gumalaw, and then made this June 3 change in leadership, declaring all positions vacant, conscious about the constitutional law requirement of the 13 absolute majority, and the rules providing that they can elect a Senate President pro tempore. Why So- did they not use the coercive power of the Senate in order to bring in another senator? I mean, obviously, 2 are missing, but in order to establish a quorum, they could have used the coercive power to bring any other senator who is not missing into the Senate session hall to establish a Kasi majority. moot na yun. Dumating na si Chis So, No, I mean, in order to establish a majority of 13. no, because they do not need 13.
Because ang 13 kailangan mo lang in the election of a Senate President. All other else, okay, kung ano man ang rule of the Senate na nahandoon, na ginawa nila, pwede nilang i-waive, pwede nilang i-modify, pwede actually nilang i-abolish. So, according to Osmeña versus Pendaton, that the rules of the legislature can at all times by the members Be changed, be abolished, yes, changed, and amended. modified. And so therefore, at that point in time, iyon ang nangyayari. Iyon ang nangyayari nung nag-declare sila ng vacant, nag-alal sila ng panibagong mga officers. So it is still within the system. They were doing it within the system, kaya nagkaroon ng change. At isa pa, the three elements of legitimization of that majority is already ensconced. No? And Nandoon those na yan. elements are? Number one, Avellino versus Cuenco, Pendaton versus Ospeña. That's jurisprudence. That's the judiciary. Second, the executive department already recognized them. You could just imagine in a separation of powers. Di ba? Dapat may coordination rin yun. Ang sasabihin ng executive, siyempre makikipag-usap na kayo sa majority. So in short, the minority there who is, sila ngayon, Cayetano, it's just a political illusion. Wala silang power. Because the president will always talk to majority. And the third one, Tito Sen and the rest, they have the floor. They have the plenary floor. Ibig sabihin, kahit na mag-meeting sila kahapon, kahit na may matapos sila, saan nila isasubmit? Isasubmit nila kila To the Senator floor, Erwin right, o to the floor. to the plenary. It's an illegitimate proceeding. How could we even recognize it? But So therefore, couldn't the three elements are the present. plenary be the one to determine that, to determine whether or not the yesterday's hearing at Blue Ribbon, inquiry, at Blue Ribbon would have been, if they recognize it, good. If it doesn't, then it's the plenary that will do that. Yes nga, kaya lang ang problema, from its very inception, it is already illegal. But Tama. all Tama yun. positions were declared vacant, Senator Tulfo. But how do you think this affects, Attorney Mel, Dean Mel, Yeah. was talking about the executive having recognized the proceedings at plenary yesterday. Don't you think this is some kind of overreach by the executive into the legislature? There's already a lot of talk The about that. recognition naman, Attorney Trixie, yung majority, hindi yung nangyari kahapon, yung sinasabi mong hearing, pero yung when we voted out, they were looking at the numbers kasi majority. So, 22 na lang kami divided by 2 to get the majority plus 1. So, 22 divided by 2 is 11. Plus 1 cheese nga na lumipat sa amin. So, doon po nakita. And then sila, Cayetano, bigay 10 na lang sila. Tapos kami, dahil yung deadlock, 11-11. Ngayon, 12-10. Kasi yung dalawa, and then yung sinasabi mong coercive powers, paano mo naman makukoerce yung nagtatago, si Bato? He's really in hiding. Yung mahirap pa namin kasi, Attorney Trixie, yung taong nagtatago. Yung isa naman nakakulong sa BGMC. Sir, kasi dun sa Avellino versus Cuenco, there's a group that was with Speaker Avellino, and then the remaining, that was all there were left. Kumbaga, yung isa na lang yung natitira yung nasa US. But here, in this case, there are other senators who are not in hiding who could be subject to the coercive power of the Senate. Tama. So, The problem kasi doon, Attorney Trixie, kahit napuntahan mo, hindi namin alam kung saan sila. We waited for them nung hapon. Hindi siya nagbigay ng advice. Nung first day po nila, I think that was Monday. Monday, nung hinuli si Jingo, siya nagkagulo. Akala namin babalik, we were all there. Hindi na bumalik kasi sinamahan si Jinggoy sa kulungan, yung iba umuwi na. So wala pa. Sabi namin, sige, baka tatawag. We asked the Senate Secretary, sabi wala pang info, pero alam ko po, sinamahan po ni Senator Cayetano, si Jinggoy, etc., etc. Okay, day 2. So wala pa, hanggang natapos na lang sana. This was Tuesday already, Sen. The following day. Then nung Monday pa lang, Okay. nagpalabas lang ng text, nag-live, na hindi na siya papasok. Okay. Okay.
So, doon kami nag-adjourn. I mean, not adjourn kasi hindi naman kami nag-session, Yes, di ba? yes. So, we went home. The following day, ganun naman, we waited na baka sasabihin, sabi ni Senate Secretary, wala pa na. Pero binigyan kami ng agenda for the day. May agenda eh. So pag binigyan ka kasi, ano bang gagawin natin dito? Nagpalabas eh. So we waited na naman. Naisahan na naman kami. Kasi pag nagbigay ka ng agenda, ibig sabihin papasok. May pasok tayo. Eh wala eh. So nung third day na talagang clearly walang binigyan na agenda, that was the violation. That's when we moved na. And then, yun na nga, na lumipat si Cheese, dumating si Cheese Escudero. So, para lang klaro, gusto ko lang maging clear yung current status, Sen Ding Mel. So ngayon, ang current status, all positions were declared vacant. Nag-elect ng mga bagong committee chairs and a new Senate President pro tempore. Pero walang bagong Senate President. No, walang Senate. Kasi nasa Constitution eh. 13 to elect. Pero you can elect a Senate President pro tempore na who can be the acting president habang walang Senate President. Eh, ito yung nire-recognize ngayon ng executive, pati ng other branch. Senate presidency, yung Senate pro tempore, si Senator Win, is acting Senate President. Exactly. Okay. Siya ang acting Senate President. Pero kinoconsider siya ngayon, so kagaya ng mga signatures for salaries, operational expenses of the Senate, siya yung i-consider at gagalangin ng Department of Budget and Management and other executive offices. Sir, nabanggit yung pangalan ninyo yesterday at the inquiry. We'll presume muna for the moment that the inquiry is okay. Your name was mentioned. Could you react to this? Ano sa tingin ninyo? And how about inviting them later on? Do you feel okay with that? Do you think that First you of will be all, able to be objective when they arrive? I just want to correct that. There was no inquiry. It was a press conference. It was a forum. Kasi Alright. po, wala po silang basis. It was declared na there was no hearing. There's no official inquiry. And then second, it's all politics. Mag-i-eleksyon eh. Alam ko si Attorney Barry, bugbog na Naghahanda na rito. Kaliwat kanan ang tawag Lapit na na. sa'yo. Si Madam Lenny, kaliwat kanan ang suntok ang inabot. So, nasasanay na rin mo eh. Kasi mag-i-election eh, 2028. Ang masaklap pa nito, Attorney Trixie, Attorney Barry, may minatch up pa kami with the Mayor Lenny. Lenny is president, I'm the vice. Tama, head to head. Kaya nga. Meron ganon. And then there was Lumabas a na ba sa survey ano? ng Sa Pulse survey. last week. Okta. Nag-number 1 ako as VP. Naku, So, kalokohan 1 mga plus 1. kaibigan. Presidente si Lenny, VP ito. Delikado. Kailangan tirahin na natin ito. At talagang delikado mga kaibigan. Alam naman natin bakit delikado ang tambalang Lenny at Erwin. Dahil yung isa paniguradong hihingi ng simpatsya sa taong bayan. Yung isa naman talagang simpatsya ang ibibigay ng taong bayan sa kanya. Dahil kung makikita natin ang tambalang Erwin at Lenny ay talagang ano lang yan kumbaga kapit sa patalim No choice ba? Ika nga. Walang no choice ba? Kaya yung nakikita natin na survey daw, Kesho survey sa Octane, number 1 daw tong si Erwin. Ako Erwin, tigilan mo kami, buladas mo lang. So yun ang bumaba because hindi natupad yung sinasabi. So yun ang nangyari. Kaya nga po, but actually, na-anticipate ko na ito. When the first survey came out few months ago, si Senator Raffy na tinalo na nila ni Lenny. Si Raffy naman ang ginawang Vice President. Naku po, versus isa Sara. pa to Nanalo. No, isa pa tong si Raffy No, yung kapatid nito ni Erwin bago maihalal bilang senador itong si Raffy, talaga napakatapang Kung makapagsalita laban sa gobyerno talagang talagang kampi siya ng taong bayan. At ngayon namang siya na halal bilang senado bakit tila hawak ang buntot niya. Hindi makapagsalita. Maski ang kanyang dila parang na rin pinipigilan ba? Dahil naibigay na yung kanyang kagustuhan, naging senador na siya, miyembro na siya ng Senado. Bakit ngayon yung mga taong humihingi ng tulong sa kanya parang napapabayaan na? Tapos ngayon siya pang ipapartner nyo kay Lenny laban dito sa tambalan ni possible na tambalan na Sara Marcoleta this 2028. So mga kaibigan, nakikita nyo ba ang pagluloko ng dalawang Tulfo brothers dito sa Senado? Yung isa talagang
journalist ka nga. Pero ang hilig mo namang mag-bend ng katotohanan. O, ika nga pati ang mag-bend ng law. Sabi mo nga you bend the law galing na sa sarili mong dila, di ba? Pero pinaglalaban mo na journalist ka, di ba? Itong si Erwin Tulfo minsan ang kanyang utak hindi ko mabasa. Kaya itong si Atty. Trixie talaga diretso lamang ang pagtatanong dahil panigurado makahuhuli at masisilat talaga itong ni Erwin. Pakinggan natin ulit mga kaibigan. Sila 44-40 ang score. Kawawa, katakot-takot na bana. So sinabi ko na sigurado it's coming. I told the media, wag nyo kami isama yan because we don't have plans. Sabi ko, let's just work. So, We don't expected na have ito. plans. Wala kang niloloko, Erwin. Unahin na natin ha. Unahan ka na namin. We don't have plans. For sure. Kaya ka nga nagpapakitang gilas dyan sa Senado kasi nga gusto mong tumunog yung pangalan mo. Nagre-ready ka na, pinuposisyon mo yung sarili mo para sa 2028, marami ka ng followers na maloloko. Diba? Kaya Erwin, normal lang yan yung mga sinasabi na hindi daw hahabol pero pagdating ng eleksyon, sila pa talaga yung unang-una magpa-file ng Certificate of Candidacy. O diba? Wala kang maloloko, It's Erwin. political. It's Sir, political. this begs the question talaga I have to ask. Tatakbo ba kayong Vice Ayan ang President? katanungan. I had to ask, sir. Ano sabi? I was Hindi raw? invited to be president Pakinggan of the natin ulit. homeowners. Di ko na ano. Question talaga I have to ask. Tatakbo ba kayong Vice President? No. Ako po. Wala kang maloloko, Erwin. I was invited to be president of the homeowners. Nakalabang ko na nga yung mga nanay doon, nagalit sa akin, kaya nag-trending ako. Doon siguro nagka-idea yung mga Marines kung saan ako nakatira. So yung sinabi na nasa Green Hills ako, no, I'm not. I'm happy where I am at right now, at 33 Trixie. So since we're talking Wala about kang yung maloloko, press conference, whatever it was kahapon, Dean Mel, anong legal status to? Well, para sa akin, simula't simula pa, wala nang authority yon, illegal yon. Sapagkat iba na talaga ang liderato, iba na ang mga chairperson. At isa pa, kung titingnan mo yung mga nag-witness, mga nagsaksi, makikita mo almost anecdotal lang yung kanilang mga pinagsasabi. Walang corroboration, walang unvetted. Sila lang, sinasabi nila, can we take it hook, line, and sinker? Kung titingnan natin yung kay Madriaga dun sa House of Justice, no? Ano rin siya? Kung tutusuin mo, convicted, charged rin siya for so much serious a Kidnapping. crime. Yes, pero isang ginawa niyang hindi mo mapapagaila. Nag-bank waiver siya. Ibig sabihin, sinasabi niya, tignan niyo, kasi yung mga kinuwento ko dito, parang sinasabi niya, mare-reflect siya. This is where I stand. Sabi niya. So, yung personal vulnerability niya, tinaya niya as a witness. Kasi makikita niyo kung magsasabi ako ng totoo. Winave niya ang kanyang bank account. Dito, wala lang, salita lang. Halatang hindi naniniwala itong si Atty. Trixie sa sinasabi niya itong lokong to Tingnan niyo. For tama si Erwin. Hindi It's just a nakikinig press conference. dahil Wala. kalukuhan It's din just- ang we're just sinasabi niya listening. itong mokong na to. We're just listening people incriminating people without any documentary, corroborative evidence. Wala yan. Ang masaklap dito, Attorney Mel, Attorney Barry, Attorney Trixie, masakit masabihin, sorry doon sa mga lawyers po natin. Lawyers po yung nagko-cross-examine, dalawa-dalawa pa, Cayetano and then si Marcoleta. Yung examination, Attorney Trixie, tatalunin ng newbie na reporter when you ask questions. Hindi Kasalatang Pinagmamalak. Naku, Erwin Tulfo, unahan ka na namin. Huwag ka masyadong mayabang. At huwag mong pinagsasabi na matatalo ng mga reporter ang mga abogado sa pag-cross-examine ng mga ebidensya. Naku, Erwin, alam naman namin na ikaw ay isang pilit mo kasi sinasabi, you're a journalist I'm a journalist, di ba? Yan nga ang favorite line mo. Kaya ngayon, pilit mong pinapamuka na matatalo ng isang journalist, ang isang abogado sa pag-cross-examine. Wala kang... Alam mo, Erwin, panigurado alam ko na ang direksyon kung saan ka pupunta dito Pagmamalaki mo na ikaw ay isang journalist. Kaya talagang, ano ka dito talagang pinapamukha mo na walang alam ang mga abogado na nagko-cross-examine. And to be exact, si Marcoleta at si Cayetano, yan ang mga sinasabi mo na walang alam. Naku po, unahan ka na namin, Erwin, kung usapang kaalaman lang naman sa batas, mukhang ikaw yung walang alam, di ba? Dahil ang dalawang kinakalaban mga abogado na sa kanilang mga ang mga tenure na ba at mga veterano na sa kanilang mga field. Tapos ngayon ikaw ay no offense sa ating mga mamamahayag, ikaw ay di hamak na
hindi ka naman nag-aral ng batas ng Pilipinas. O, di ba? Yun na lang, let's put it that way. Hindi mo naman pinag-aralan ng batas ng Pilipinas at hindi mo naman ito pinapractice, ika nga. Pero bakit kung magsalita ka at umasta ka parang mas alam mo ang ginagawa mo kumpara sa mga ginagawa ng mga abogado dyan sa Senado? Di ba? Tuloy natin. Parang kino-coach pa. Basahin mo yung ganito, ano ba ito? Parang nililay down mo na, di ba? If you ask questions, you don't lay down. Para, Leading, Well, bawal yung exactly leading. yun. Yung mga ganun ginagawa nila, parang ginagawa parang korte. And this is the Blue Ribbon. Kung sinasabi man nilang Blue Ribbon hearing na yun. Kaya talagang basta turo na lang ng turo. Tama po si Attorney Mel. Wala naman facts, hindi masabi. Kesyo po. Tsaka inconsistent yung mga binabanggit. Primero, Alam mo kung ano ang inconsistent? Yung kangaroo court dyan sa House of Representatives Committee on Justice. Yun ang inconsistent. Saan ka nakakita ng isang committee na ginawang mini trial, no? Ang ginawang hearing, no? Na sufficient kesyo, sufficient in grounds, sufficient in substance. Ano pa yung isa? Basta 3 sufficient yun eh. Laban kay VP Sara. Di ba? Paano saan ka makakakita ng ganun? Tapos yung mga ebidensya nila taliwas doon sa pinaglalaban nila. 'Di ba? Saan ka nakakita ng isang korte na naglilitis ng isang public official tapos wala naman silang ebidensya laban doon sa nililitis nila. O 'di ba? 'Yun ang inconsistent kasi dahil sila na-prove na nila na guilty itong si VP Sara when in fact dapat innocent till proven guilty yan, 'di ba? O sila na pinatunayan nila na guilty kahit wala namang ebidensya. Kaya kahit tagal-tagal ng hearing sa Committee on Justice, ang ginawa lang nila sa hearing na yun ay mag-collect ng ebidensya dahil sila mismo nag-start sila ng hearing na hindi sapat ang ebidensya na hawak nila. Yan ang inconsistent, Erwin. si Attorney Baligod nandoon din. Kasama si Senadora Loren and Senator Mark Villar. Pagkakampi ba, libre. Pagkalaban, delikado. So, hindi sinama yung dalawa. Pinapakinggan namin all throughout the hearing. Hindi man lang nabanggit yung dalawa. When Senator Cayetano was asked, hindi niya raw alam. Kasi kabibigay lang sa kanya ng affidavit. Kaya hindi niya. Alam mo ba, bakit naman idadawit ng mga... Ito, pinipilit niya na pagkakalaban, dawit, pagkakakampi, libre. Saan ka nakakita ng mga magnanakaw at bibigyan nila ng share ng nakaw nila yung kalaban nila? O, di ba? Bakit bibigyan ng mga magnanakaw ng porsyon ng mga ninakaw nila yung kalaban nila? O, di ba? Simpleng sa katanungan. O, kung ang Malacanang, sinasabi ng ex-Marines, nagnakaw sila ng mali-malitang pera, binigay sa mga kaalyado nila. O, at bakit naman nila ngayon bibigyan yung mga kalaban nila? Nagigets niyo ba mga kaibigan yung point ni Erwin dito na kung bakit daw puro yung mga sinasabi na dinadawit ng mga ex-Marines yung mga kaalyado lang ng Malacanang? Syempre sila lang naman yung nakatanggap ng mga mali-malitang pera. Alam ka naman bigyan ng malitang pera si VP Sara kalaban nila, di ba? Panigurado kung nabigyan itong si VP Sara nandyan si VP Sara sa abidabit ng 18 Marines. Pero bakit wala siya? Kasi hindi nga siya binigyan. O, di ba, Erwin, simpleng katanungan. Kailangan mo lang ng simpleng kasagutan. Ikaw kasi masyado kang... But would you adopt what had gone on yesterday para dun sa susunod, sa Monday? We will invite them. As a matter of fact, I'm warning them. I'm compelling them to attend. Otherwise, the Blue Ribbon will file contempt charges. There will be Walang natatakot sa'yo, Erwin. pag hindi po sila sumipot. Hindi This is naman an din naman... invitation. Alam mo, Erwin, kahit anong pananakot gawin mo, wala namang natatakot sa'yo. Dahil hindi naman legal ang paglagay sa'yo dyan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. That's not even legal. Ang ginawa nyo in-overthrow nyo ang isang current Senate President nang wala namang majority votes. Sean, they have to have a good reason, Attorney Barry, Attorney Trixie, Attorney Mel. Pag wala ka magandang dahilan, wala ka sa ospital, at ayaw mo lang mag-attend, mako-contempt ka. Mayroon pong contempt powers ang Blue Ribbon. So, yung sinasabi nyo kanina, Sen, kaya kayo tingin nyo kaya kayo sinama dito kay Attorney Trixie dahil halatang hindi naniniwala si Attorney Trixie sa mga
kinukudan itong ni Erwin. Natatawa na lang ako sa expression ni, ni Dahil nga Atty. sa Tex. political, lumalabas na posible kayong maging kalaban. Isang grupo lang naman, Attorney Barry, at ang kita mo naman, yung mga trolls, yung bumabanat doon kay Madam Lenny, yung siya rin ang tumitira, yung mga vlogger, pareho. Kaya nararamdaman ko na yung pakiramdam ni Attorney ni Mayor Lenny, pati ikaw. Kabanat-banat naman kasi kayo, to be honest, no? Hindi naman kami magsasayang ng oras dito, haharap sa camera at magpapakagalit at isasubmerge namin yung sarili namin sa mga issue na to. Kung hindi naman kayo kabanat-banat, sobra na po ang ginagawa ninyo. It's about time na mag-speak up sa mga kagagawan ninyo. Imagine, anong gusto nyo? Matikom na lang ang bibig ng taong bayan at hindi na magsalita? Kayo-kayo na lang ang masaya? Hindi naman pwede yan. Baka takot-takot na banat ko ano ang tawag sa'yo. Ganun na naman, ganun din sa akin. Kaya sabi ko, nararamdaman ko na kung paano tira. Sabi nga ni Senator Kiko and Senator Bam, masanay ka na kasi miyembro ka na nito, babanatan ka na araw-araw. It's not really a club na gusto mo maging membro. No, Sen. no. Pero kung titignan mo, sila lang yun eh. Parang wala namang effect. It's not, walang effect eh. Look at the election results. That's what we're saying and people are saying and political analysts are saying. Ang election results ng 2025, dinaya naman yan eh. Imagine si Bam Aquino, hindi naman lumalabas yung mga niya sa survey. Tapos bigla-bigla number 2 siya. Maging itong si Kiko. Diba? Tapos ngayon, pinagmamalaki niya yung mga survey results. Kung usapang survey lang naman, bakit hindi natin tanungin kung paano nanalo si Bam at si Kiko? Hindi naman sila lumalabas sa senatorial survey ng 2025, Erwin. Usapang survey pala. At usapang election pala. Kala Bam, kala Senator Kiko for being members of the Pinklawan, Dilawan, whatever you want to call it, being an ally of Lenny Robredo. What happened? Bam was number 3. Number 3 pa They were pala. not even in the survey. Kiko was number 5. Number Pagkatapos 5. ko, wala sa survey. Wala sa survey. Kaya ikaw, Erwin, wag ka na mag-angas pa na feeling ka porque number 1 ka sa survey ng VP. Feeling mo tiwala na ang mga tao sa iyo. Dahil pwede lalo nang habang nandiyan si Marcos sa kanyang posisyon, pwede, walang imposible kung usapang pandadaya lang naman ang gagawin. Dahil nakita na natin yan, history speaks for itself. Kung anong pandadaya ang ginawa ng tatay niya noong snap elections last 1986. Hindi po ba mga kaibigan? Yes, mababa sila sa Mindanao, pero binitbit sila ng Luzon and Visayas. So, ibig sabihin, wala effect yung banat nila kung ano nang tinawag doon sa mga Dilawan, Pinklawan. Unahan ka na namin ha. Unahan ka na. Sa 12 na nanalo, 2 lang po yung nakapasok. Diyan sa mga sinasabi nyo na dilawan. Naku, kung sinasabi nyo na walang epekto yung pagbabanat ng mga taong bayan diyan sa mga senador katulad ng mga yan, bakit 2 lang? Sobrang dami nila na may mga pinaglalaban. Sige bakit mas daig pa rin nila? Mas madami pa rin ang mga nahalal ng mga senador na ayaw ng kampo mo. O yung mga senador na pinaglalaban ng mga Duterte Black. Bakit mas marami pa rin sila nahalal? Dahil ang taong bayan patuloy at malakas ang tiwala nila at suporta nila dito sa mga senador na to. 'Di ba? Hindi mo naman kasi kung tiwala ang taong bayan, makikita mo 'yan sa suporta nila sa isang kandidato. Hindi tulad mo, Erwin, na nawawala na ng tiwala yung taong bayan sa iyo. Wala na ring suporta yung taong bayan sa iyo. Hindi na namin nakikita na sinusuportahan kanila. 'Di So, ba? ibig sabihin, baka lang, lumiliit yung numbers nila. Na may campaign pa na, wag iboto itong mga Dilawan, Pinklawan. Hindi effective eh. Parang manhid na yung tao eh. Parang it's not working. So, sir, dun sa mga pangalan na nabanggit kahapon, Delusional I'm ka sure you masyado. monitored, no? Kanino kayo pinaka nagulat? Yung pare, kawawa naman. Father Flavie. Yung pare na drug addict at pusher din ng drugs. Naawa ka doon. Naawa ka doon. Sa pare na nagpo-promote ng masasamang bisyo, masasamang droga. Doon ka naawa. Sige. Tuloy Sabi natin mo, ha. paano kayo nagka-flood control? Baka Natatawa ako. Imagine, etong si Erwin minsan ng kanyang judgment baliktad. No? Baliktad. yung buong simbahan. Hindi ka ba naaawa dun sa mga biktima ng mga drug addict?
Mas naawa ka pa dun sa pare na nagbebenta at pusher ng drugs, manggagamit ng drugs. Pero dun sa mga naging biktima ng mga drug addict, hindi ka pa naawa doon, Erwin. Kaya may nabigyan ng flood control. What I'm also, gusto ko lang paliwanag sana na when I joined the Senate, 2025 na po ako sumali sa Senate. Yung sinasabi ng preparation ng budget was 24. Wala po ako sa Senate. Sa Congress naman, kalahati na po noon, hindi po ako member ng Appropriations Committee. Kaya wala rin po ako. Tapos number 2, party list po ako eh. Hindi naman binibigyan ng infra projects ng party list or flood control. Saan mo ilalagay? Zaldico, party list. Hindi. Ginawa niya kasi negosyo. Pati ibang party Oo, list. yun naman pala eh. O, aminado ka na si Zaldico. Ginawa niyang negosyo. O, di ba? O, bakit ngayon? Hindi nyo pinapaniwalaan yung mga testimonya niya. Eh, kayo mismo kino-consider nyo siya na ginawang negosyo yung flood control. At ngayon, nung nilabas yung testimonya na dinawit ang mga dapat idawit, hindi naman kayo naniniwala dahil kaalyado nyo ang mga dinawit niya. Pwede ba ako sabihin? Sige. Of course. Anytime. Sec. Erwin, Senator Erwin, nagbago na ba expectation nyo sa tingin nyo sa Senate and its trabaho? Kasi nung hindi pa kayo Senate, siyempre, ang ganda ng tingin nyo, makikita nyo, makakatulong kayo sa bahay. Pero ngayon, nagbago na ba? Ano ang realization nyo, at least as of this time? Hindi lang po sa Senate, sa Congress. I was so House, yeah. shocked being a journalist, broadcaster. Sabi ko, ba't lakad na lakad itong mga congressman na ito? Imbis na umupo sa upuan. Nagbubulungan pa. Sabi ng isang congressman, naghahanap yan, tinatanong ko, mayroon ka bang budget yan para sa mga tulay? Bigay mo sa akin, bayaran kita ng 20%. Sabi ko, yung pala yun. So lakad na lakad sila, sa Kongmel, baka meron ka dyan, bigbilin ko yung budget mo, bigyan ko ng 20%. The assignment of credit? Exactly, may mga ganun eh. Attorney Tricks, ikaw, Congressman Kitsi, baka meron ka dyan. Bayaran kita ng 50, tapos pataasan pa. Kung narin ako, Congressman, nilapitan kita. Ang offer ko, 10. Sasabihin mo, si Congressman Barrio, inofferan ako 15. Narinig ngayon ni Congressman Trixie, ako 20, Congressman Mel. So, pataasan. How did you, Alam mo, no? how Alam did mo you ang feel about galawan, ha? this? You're a Alam mo journalist. na, You used to report on these I was things. so, of course, it's disgusting, nakakalungkot, di ba? What will you do? Part ka nung kuwan. Pero hindi ako binigyan ng budget. I did not ask. Kasi alam ko naman eh. Wala, may constituency ako, pero saan kong lugar ilalagay yung flood control? May mga district congressman na. So sapat na yung, ako saan ko lalagay? Ininegosyo ko ibibigay sa akin. So, sir, Kaya I did not ask. So, sir, kilala nyo yung mga involved. Ayan. Kilala ko yung mga involved. Baka kayo yung sa Blue Ribbon. Baka mag-testify kayo bigla doon. Senator Erwin. Makikita natin, kilala mo pala ha, dapat i-testify mo yan sa Blue Ribbon Committee. O ngayon, kung hindi mo i-testify at parang hawak din naman na malakang yung dila mo, alam na this. I'll let the ombudsman do their job. Kasi naibigay na nung unang Blue Ribbon yung chairman's report ni Senator Ping, binigay na sa ombudsman. Binangalanan niya na yung mga tao doon. So ano pa kung kulang? Ang meron Usapang Blue Ribbon Committee pala at si Ping Lacson pala. Yan yung mga bagay na kinakalimutan na natin dahil wala namang kwenta. Yung mga witness, bayad. Yung mga ebidensya, falsifikado. Tapos, yung mga kwento, ginawa. Kaya yung mga pag-uusapang Blue Ribbon at Ping, hindi na po natin pinag-uusapan yan. meron lang pong kulang, may isang senador pang alam ko na binigyan ng napakaraming proyekto kay Diskaya na hindi pa binabanggit. Nakita ko kahapon na may listahan ako, may nagbigay sa akin na itong senador na ito binabanggit. Ang dami niyang binigay na project kay Diskaya, pero hindi siya kasama. Hindi lang banggit. Porque kalaban mo niyan, na mangyayari ng tinakdaw niyo, Senator. Expectation niyo ba talagang fireworks dyan? Kasi nandiyan ang minority, madami sila dyan, madaming republika dyan. No? I know, maraming magka-question, pero we will just ask the right questions. Yung mga hindi nila naitanong, we will ask, di ba? What do you think was the intention of Senator Alan Peter Cayetano's bloc when they insisted on conducting
the hearing yesterday? Well, actually, we've heard reports earlier today na they will really push it despite the fact na there were already orders from the acting Senate President Gatchalian na all employees will work from home. Pero, so walang employees from the Senate that day, except yung mga employees nila, yung mga security nila, kaya tingin mo maraming tao. This time, we heard reports that they were really trying to pin down. As a matter of fact, earlier today, nagtawag na sila na supporters like this, like that. Wala naman dumating masyado. So yun ang target lang. Ngayon, hindi lang makuha yung disturb yung administration kasi sanay na yung tao kung ano lang tinawag sa administration. Dito na lang sa leadership ng Senate, Tito Soto, myself. Pero dahil si Win, wala silang makita. So, wala si Win. Ang nakapagtataka, obvious naman, doon sila nagkamali. Hindi nila binanggit yung dalawa pang senator na nasa block na nila, si Lauren and si Mark Villar. So, doon pa lang ay maiisip mo na ano ba ang purpose nito? To, syempre, siraan. Diba? And then, number 2, ako yung spokesperson. Banata. Number 3, tatakbo ito sa politics, makakalaban ng manok namin. That's all. It's all politics. Eh. But what's the legality of yesterday's hearing? Dean Mel, Ako para sa akin, from the beginning, I am of the opinion that talagang it is illegal. okay. Alam mo, it was to create a political illusion. Wala nang power. Wala nang power si Senator Alan Peter Cayetano. So, para lang sa akin, ang ginagawa kahapon was to preempt, parang an advanced delegitimization attempt doon sa committee ni Senator Erwin, no? Kasi uunahan na natin to para we will devalue, we will delegitimize yung tingin nila. So yan, isa yan, no? At saka to create a legal cloud of doubt, which is not there. Wala naman. It's really a total exercise in politics. But don't you think there's value in the testimonies? After all, they were made under oath, plus they were supported by an affidavit. Okay. Then you're talking about the credibility of the witnesses, the yes, credibility of the affidavit, Yes. and how the witnesses place themselves in yung tinatawag namin sa batas na personal vulnerability. Ibig sabihin, magte-testify ako, kaya kong makasuhan ng perjury, malalagpasan ko to. Okay. Dapat ganon. Wala yon. We have no counter evidence. Yun ang sinasabi ko kay Madriaga kanina. Yung kay Madriaga, nag-execute siya ng waiver ng kanyang bank account. Kaya yung sinasabi niya mga amounts, pwede natin tingnan. Makikita niyo dyan eh. But don't you Kung think hindi niyo that- makita dyan, panalo si Sara. Let me just add to that Yes, what Sen. Attorney Mel was saying, Attorney Trixie, Attorney Barry. First of all, we declared na yung hearing ng Blue Ribbon is Monday. So, unang-una, illegitimate na kagad doon, illegal, because the acting Senate President also said na walang hearing, it's moved to Monday. Pangalawa, kahit naman nung pa sila, it's not on the record. Walang stenographer, walang recorder, etc. Yung video, wala. So, saan nila dadalhin? So this will not form part of the Senate No, record? kasi wala nga tao, sila lang. Ang talagang target nila, nag-imbita sila ng media na kukunan sila ng media, mainstream. So nandun, at saka yung mga vloggers nila, pinick up lang sa mga media. Yun, pero yung recording, wala. So paano yun? Paano rin, hindi rin tatanggapin ng ombudsman yung kanilang hearing kahapon or whatever yung sinasabi ng hearing nila because it's not official, because it's illegal. Sayang lang din. Talagang, ang purpose lang nila, Attorney Trixie, Attorney Barry, para pahiyain yung mga tao at keep on talking. Alam nila yun, parang trial by publicity dito sa social media. Can I just add? Kasi, just my opinion, no? Para bang they're weaponizing the Senate's prestige to be able to talk, to be able to publish, to be able to get reporters and show their piece, no? But at the very same time, they know that their authority is already clouded because of a new majority. So ang iniisip mo ngayon, tama. Why then are they doing this? Di ba? Yun ang mga tanong mo eh. Because parang wine-weaponize nila yung Senate's reputation na magnet sa mga media so that meron silang forum. I want to focus on a particular thing na lumabas during yung testimony kahapon. Ito yung supposedly nagpalit daw ng pesos to dollars para bayaran yung mga ICC investigators.
Tatanungin ko kayo pareho kasi Dean Mel, ICC, alam naman niya yung ano rin. So, Team do you PC think, deal Mel. Well, I think it's funny. And even absurd. Di ba, napakalayo eh. You know, the idea of putting this case sa ICC is precisely the geography. Kaya nga meron tayong Republic Act 9851. Sapagkat dito sa Pilipinas, wala tayong expertise ng crime against humanity. Ni isang piskal, ni isang korte, wala pang dumidinig at naglilitis ng crime against humanity. Kaya sabi nga nila Senator Miriam Defensor Santiago, Di Cordon, bakit hindi natin ilipat muna doon sa mga expert? Kasi yung geography, yung layo, talagang it will insulate yung mga ugong-ugong na mabibigyan, may impluwensyahan. So, para lang sa akin, natatawa ko doon. It's amusing. Huwag na natin bigyan ng ano yun, yung parang weight yung statement na yun. Ang isa pa, let me add to that, yung si Congresswoman Laila. yeah. Doon sa first affidavit, sinama nila. Tapos winidraw nila kasi may nagsabi, hindi pa naman siya congresswoman dyan. Oo nga, na-election 2025. Tama. Tapos kahapon, binalik na naman dahil ayaw tumigil ni Congresswoman De Lima. Salitan sila. Pangalawa, yung pare. Ano mo kinalaman ng pare sa flood control? Bibigyan siya ng milyon-milyon ni Saldico. Doon na lang ko yung, it's very, yung inconsistencies na sinasabi na pati pare kasama. Pati yung mga makakaliwa, hindi nga makalapit sa administrasyon yung mga kaliwa na yun eh. So, I don't know. Hindi ko rin nakikita na nakausap ni Saldico yung, dahil lagi ako sa office ni Saldico to get ano bang info, dahil siya yung nag-feed sa akin, ito ipalabas natin, ito yung gusto ni speaker na news natin. Because I was the director for communications back then. Pero hindi ko sila nakita. Nakikita ko yung mga party leaders, mga senior leaders ng Congress, yun nakita ko, mga ordinary congressman, may mga bit-bit na mga folder, papel, mga program of work, na ganito kakapal. Senator Marcoleta, nakita ko rin, may dalang program of work. Kaso mga last days na yon, hindi na siya pinapansin kasi daldal siya ng daldal. Hindi na siya, parang out na siya. Kaya galit na galit siya doon kay Speaker Romualdez and then kay Saldico. Senator Alan said that he will step down if a 13th senator crosses over to your group. I don't Do you believe. think this will come? No, I don't believe kahit na mag-15, 16, 17 pa kami, ginawa niya na yan sa Congress when he was the Speaker of the House. When it was time for him to step down, kasi may gentleman's agreement sila with Lord Alan Velasco. Come June 21 yata, 2020, ako na. Come June 21, pinadlock niya yung plenary. Tapos dinala niya yung mace. Akala niya, hindi makapagsesyon pag walang mace. Ang ginawa ni Lord Alan, pumunta Sa yan celebrity. sa celebrity. Doon siya nag-kwan. At pagkatapos, kaya yung sinasabi niya, nakikialam yung executive administration sa Congress, sa legislative. Kasi na-experience niya. When he was ordered by then President Duterte, step down, it's Alan's turn. Lord Alan Velasco's turn. Doon pa lang siya bumaba. Otherwise, hindi siya bababa. Na-continue nakapadlock yung Congress and dala-dala niya yung may sa bahay. Buti hindi nga siya nakasuhan ng robbery or theft. One more thing, maybe Trixie, Sec Trixie, because he knows it will not happen. Sapagkat doon sa Halos Host, Trillanes, and De Lima case, sabi ng ating Korte Suprema, ang isang senador, o ang isang senador na, let's say, may legal warrant o may legal custody o nakulong, hindi pwedeng makakaboto, hindi pwedeng makakapagdebate, hindi makakapwedeng mag-participate. Si Jinggoy wala na doon. It will never happen. Kasi we already have jurisprudence that a senator in prison or a public officer in prison cannot vote, cannot debate, cannot participate. Pero yung mga sulat-sulat pwede. So it will not happen. But don't you think that this gives credence to the stories that are going around? Well, actually, Senator Jinggoy did say that he was threatened several times that the cases are going to be filed against him, and one in particular for plunder, so that he cannot be able to participate in the Senate. He said that basically was the driving force. Doesn't this now give more weight to what Senator Estrada has said? But then you go to the rule of law again. May ebidensya ba kaya siya nandoon? Yun lang naman di ba? But isn't that the presumption, of course? What he's saying is that the executive being in control of the proceedings prior to the judiciary, that these can be manipulated. And in fact,
this is the strong impression being left because he had been threatened, and that threat was made good. He has been arrested, and he is now You know, detained. ang dali kasing i-weaponize nung mga argument na yon. Yes. Why? Because ang tagal naman ng investigasyon eh. If I am the respondent, I know when it's coming. I'm sure he You did. exactly know yes. when it's coming. It just came. Yun ang problema. But it just isn't came. that it? Parang one I admit it can mabilis, create and then that- suddenly it it can create that comes. impression. Especially It at can this create time. that impression, but you know, the rule of law must always proceed. Sir, let me add to that. Yes, Trixie, Sen. in fairness. Ombudsman Remulla was already saying we will be coming out with a warrant. Pero nagka-problem pala, may mga glitches, may mga kulang pa na documents. Even the President, may mahuhuli na ngayon Sabi nga December. niya, by warrant. December, di ba? People were angry. January came, February. Kaya yung rating na Presidente bumaba ng bumaba because hindi natupad yung sinasabi niya na ang sabi ng iba, puro kasalita. Eh ngayon ginawa na, ngayon sinasabi naman, kasi para lumipat. No, wala siyang pressure. Well, to admit, admittedly, meron sa grupo namin, kinausap siya. Mga kaibigan niya. Normal yun if there's coup d'etat, Attorney Mel, Attorney Barry, Attorney Trixie. Barkada mo. Tama yung sinasabi ni Senator Pia. Ang tagal na natin magkakasama, 20s, hindi niyo ako kinumusta. Ba't ganun? So may mga magkumpare pa dyan, may mga magkumare. Kaso mo, nung coup d'etat, maganda sigurong committee na inoffer sa kanya, lumipat. Ngayon, normal yun, nakakausapin. Kagaya ni Senator Chis Escudero. Mga barkada niya, si Win, si Migs, si Sen Rafi, barkada niya yan. Ganun din, sina Senadora Loren, mga magbabarkada yan eh. Kaya nga, normal yung kinausap talaga. True. Pero we can't offer anything dahil wala naman kaming, sandigan is not under our powers or ombudsman. So what can we offer, di ba? As a matter of fact, sila din naman kinausap kaming apat, si Senator JV, ako, si Rafi, and Lito, na sumama sa kanila para matibay-tibay yung majority nila. We said no, kasi mali yung paninindigan Ang isang kiniklaim ni Senator Alan ngayon is that the new majority is poaching from his group. Normal yun Oo nga. It's normal, di ba? To get the 13, it's normal. Siguro message ko lang kay Senator Alan. Make sure po na lagi po kayo naglo-loyalty check kasi may mga members kayo right now are in a dilemma, in a crossroads of what to do because yung pressure ng family nila, pressure ng community, ng groups nila, children na asking na raw, why aren't you working, dad, mom? So, there's 2 or 3 pa po sa grupo mo. Baka malagasan pa po kayo. So, be ready. Start doing a attendance, loyalty, kung nasaan. Pag hindi na po nag-attend sa mga meeting po ninyo, diyan po sa bahay ni Senadora Loren, ibig sabihin, nababawasan na po kayo. Ito din, Mel. Isa sa mga questions that I've gotten over the past few days is, meron bang possible legal accountability yung grupo naman ni Senator Alan given that they are holding on, still saying that they are the majority? Well, okay. Pwedeng pag-aralan kung papasok niya sa usurpation of authority. Dahil ang usurpation of the authority under the revised penal code is precisely that. You know, you feigning authority when there is none. So, pwede yun. Obstruction of justice, nung araw, yung mga kailabato. Pero baka usurpation of authority. No? Pero, well, titingnan pa natin. Kasi, siyempre, revised penal code, there is no crime when there is no criminal mind. Yeah, that's so, true. Yun yung mga elements na dapat patunayan. Sen, you're supposed to be doing the blue ribbon on Monday.